Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Lucas, isang manunulat ng mabuting balita. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinadakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan sa nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos, isama mo rin sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo yung aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Napakasama ang ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nilang ako mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok sa patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang, tayo po ngayon ay nagtitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po ay ginugunita po natin ang kapistahan ni San Lucas, isang manunulat po ng mabuting balita. At ngayon din po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin sa pagpapasalamat, sa pagibigay papuri sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ng Diyos na gawin ang ating misyon sa buhay na ito. At ang misyon ay pinagkaloob sa atin nung tayo ay nabinyagan, nung tayo ay nilikha, marahil ay ang ipahayag ang mabuting balita. Pero ang tanong, paano po ba tayo nagpapahayag ng mabuting balita? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, hayaan po natin na magnilay tayo sa 3 bagay. Una, mapapansin po natin doon sa ating ibanghelyong napakinggan na si Jesus ay humirang po ng 72 alagad, 72 mga disipulo. At sabi po doon sa ating ibanghelyo, ipinahayo ni Jesus ang 72 ito sa iba't ibang nayon. Pero paano ho sila pinahayo ng Panginoon? Sila po ay pinahayo ng Panginoon ng dala-dalawa, ng pares-pares. Marahil magtataka tayo, bakit ho kaya dala-dalawa? Kasi pwede namang isa-isa eh. Mas maraming mapupuntahan na lugar kung isa-isa. Pero marahil binibigyan ng pansin ng Panginoon na sa buhay paglalakbay natin dito sa lupa, hindi tayo nag-iisa. Marahil binibigyan ng pansin ng Panginoon at pinapaalala sa atin, sa paglalakbay dito sa lupa, hindi ka nag-iisa. Bagkus ikaw ay laging may kalakbay. Pero magandang tingnan, anong klaseng kalakbay ba tayo para sa ating kapwa? Kasi may mga taong kasama mo sa iyong paglalakbay,
pero matuturing mo namang pabigat. May kilala po ba kayong ganyan? Yung kasama mo, na akala mong gagaan ng buhay mo, pero sa iyong paglalakbay, siya pa pala ang naging pabigat. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, marahil sa paglalakbay natin, sa pagmimisyon natin, kailangan na ikaw ay may kalakbay para itong maging kalakbay mo na ito, mapagaan ang iyong paglalakbay, mapagaan ang iyong pagmimisyon. At paano pinapagaan ng pagmimisyon? Sa mga pagkakataon na ikaw ay naliligaw, meron kang kasama para daling ka sa tamang daan. Sa mga pagkakataon na ikaw ay magkakamali o nagkakamali, merong taong magsasabi sa iyo, teka lang, mali na yata ang ginagawa mo. Sa mga pagkakataon na akala mo, ikaw lang ang tama, may magpapaalala sa iyo na magpakumbaba. Sa madaling salita mga kapatid, sa buhay paglalakbay, kailangan may kalakbay. Dahil ang kalakbay na ito, ang tunay na magpapagaan ng ating responsibilidad at misyon na magpahayag ng mabuting balita. Pero sino po ba ang pinakamagandang kalakbay? Tingnan mo nga yung katabi mo. May tuturing mo ba yung kalakbay? O may tuturing mo yung pabigat sa iyong paglalakbay? Tumingin po kayo sa inyong harapan. Tingnan ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. May tuturing niyo ba siyang kalakbay sa buhay na ito? At kung may tuturing natin na kalakbay ang mahal na pong Jesus Nazareno, pinapaalala niya sa atin na siya ang pinaka magandang kalakbay na tunay na magpapagaan sa ating paglalakbay dito sa lupa. No? Kaya nga mga kapatid, importanteng may kalakbay. At ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang pinakamagandang kalakbay. Pangalawa, sabi ho ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, sinusugo ko kayo. Pero sinundan din ito ng mahal na pong Jesus Nazareno ng mga habilin. At ano ang habilin ng mahal na pong Jesus Nazareno? Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Sa madaling salita, huwag kayong magdala ng anuman. Marahil isang malaking kabalintunaan po ito mga kapatid. Bakit? Dahil sa paglalakbay natin, marami tayong bitbitin. Marami tayong binibitbit na sa tingin natin mga kailanganin natin sa pagmimisyon, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang magdala ng anuman, pero dalin mo ang lahat-lahat sa iyo. At sino ba ang itinuturing nating lahat-lahat sa buhay natin? We are being asked not to bring anything, but we are being asked by the Lord today to bring our everything. And who is our everything? Si Jesus. Huwag ka nang magdala ng anuman, kundi dalin mo ang lahat-lahat sa iyo. Dahil ang lahat-lahat sa buhay natin, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen? Huwag tayong magdala ng anuman, kundi ang bitbitin sa buhay at puso natin
si Jesus. At panghuli, hindi sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na magiging madali ang kanilang buhay at paglalakbay. Merong mga pagsubok, merong pagtutuligsa, at merong mga pagkakataon na sila ay hindi tatanggapin. At aminin po natin o hindi mga kapatid, pinapahiwatig po sa atin ni Jesus na ang paglalakbay dito sa lupa nakapanghihina minsan. Aminin po natin, ginagawa naman po natin ang lahat ng bagay, pero parang ang hirap-hirap pa din. Nagpapakabuti naman tayo, pero ang hirap-hirap pa din. Nagsusumikap naman tayo, pero ang hirap-hirap pa din. Pero marahil may itinuturo ang Panginoon na sa kabila ng mga kahirapan, meron tayong pagkukunan ng lakas. At ang pagkukunan ng lakas natin, walang iba kundi si Jesus. Naniniwala po ako mga kapatid, na sa mga oras na ito, marami sa atin ang may pinagdadaanan. Marami sa atin ang nanghihina. Marami sa atin ang minsan nawawala na ng pag-asa. Pero narito po si Jesus, ang ating tunay na lakas. Lakas na harapin ang mga pagsubok. Lakas na harapin ang lahat ng mga hirap na maari nating maranasan sa paglalakbay dito sa lupa. Mga kapatid, sa araw na ito, lahat po tayo'y manlalakbay. Pero pinapaalalahanan tayo ni Jesus na sa paglalakbay, siya ay kasama natin. Sa paglalakbay, siya ang lahat-lahat sa atin. At sa paglalakbay, siya ang ating lakas. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tumingin po tayo kay Jesus. At tingnan natin si Jesus bilang ating kasama sa paglalakbay, bilang lahat-lahat sa buhay natin, at bilang lakas sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tapat na kaibigan si San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inahayag niya sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating panalangin, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo.
Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kaming kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpaiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno,